Tapos na ang preliminaries kaya ibang halimaw na naman ang level ng Creamline na parating level up sa semifinals sa pangunguna ng kanilang kapitana. Alyssa Valdez. Clutch gaming ni Valdez inagaw ang moment ni Ea Laure with an ace to finish the second set. Ang inaabangang face-off ng Clutch Queens. Creamline Trinity is back. Pero bago yun mga ka-V-Heads, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa aking latest videos. In and out sa starting 6 at hati ang mga playing time ng spikers ng Creamline sa preliminary round. Isa nga sa rason dito ay nag-experiment ang Cool Smashers dahil may mga adjustments na kailangan silang gawin dahil sa absence ni Gia de Guzman. Iba't ibang kombinasyon nga ang nakita sa eliminations na unang inilabas ng Creamline ang Galanza Carlos Gumabaw trio pero kalagitnaan ng conference ay ibinalik na rin sa opposite si Carlos. May mga moments rin na nag-shine ang Galanza Pons Carlos o Galanza Valdez Gumabaw at iba pang kombinasyon. Pero in the end, mauuwi ang Creamline sa kanilang original trio with the Holy Trinity featuring MVP Tots Carlos, Miss Consistent Gemma Galanza at ang clutch queen na si Alyssa Valdez. Tapos na nga ang experimentation ng team at simula na ng Halimaw Gaming sa semifinals at yan nga ang naging susi ng Cool Smashers para mabilis na maipanalo ang unang game ng semifinals ngayong Second All-Filipino Conference laban sa karibal na Cherry Tigo in 3 straight sets, 25-17, 27-25 at 25-23. Pero kahit 3 sets, walang duda na ibang klase rin ang pinakita ng crossovers, lalong-lalo na ang kanilang top scorer na si Ea Laure with 18 points. Siya nga ang bumitbit sa Cherry Tigo sa first 2 sets bago nagising ang ibang Cherry players sa third set. Naghalimaw moments rin si Mylene Paat sa third set at muntikang buhayin ng Cherry Tigo para i-extend ang match. Pero sadyang ibang level ang pinakita ng Creamline, almost unstoppable sa kanilang opensa at ang patuloy na improvement sa depensa, lalo na sa net defense. Mula sa 1.7 average ng prelims, meron silang 2.7 blocks per set this game, total of 8 blocks. Halos flawless rin ang kanilang naging reception at letting Cherry Tigo get an ace sa service line. At syempre sa opensa, what can we expect kundi ang peak offense ng Creamline scoring 51 attacks laban sa 40 ng Cherry Tigo. Pero ang patuloy namang problema ay ang errors with 21 unforced errors. Isa naman sa nag-improve din ay ang setting performance ni Kyle Negrito. Probably ang kanyang best game of the conference with 3 points and 23 excellent sets. Almost 8 sets average, malayo sa 4.88 average ng prelims. Player of the game naman ulit si Gemma Galanza with 17 points mula sa 16 attacks, 1 block. At ito nga rin ang kanyang most efficient game in terms of attacks with 53% attacking rate. Meron din siyang 7 digs and 9 receptions. Of course, expected din na bobomba ang reigning MVP na si Tots Carlos na on fire sa sets 1 and 2 with 15 points and 12 digs. At para kumpletuhin ang Trinity, syempre ibang halimaw nga ulit sa semifinals at crucial moments si Alyssa Valdez with 12 impact points, karamihan ay galing sa second set. Second set kung saan nakipagitgita ng husto ang Cherry Tigo sa pangunguna ni Ea Laure na unstoppable sa second set at muntik ngang makuha ang set 2, giving 2 set points sa Cherry Tigo. Pero syempre hindi nagpapigil ang phenom na si Alyssa Valdez, saving Creamline. Kasabot niya si Michelle Gumabaw, isa pang veterana, with a game-changing block. Kay Valdez galing ang huling 3 puntos facing triple block at tinapos ang set with an ace. Bukod doon, malala rin ang improvement niya sa floor defense na problema ng prelims. Tinarget siya ng Cherry Tigo sa service, pero this game ay halos lahat nga ay perfect receive. Sa total scores, Galanza 17, Carlos 15, Valdez 12, Sato 6, Panaga 6, Negrito 3, Gumabaw 1 at isang lucky point ni Atienza. Sa Cherry Tigo, Ea Laure with 18, Paat 9, Karandang 9, Adorador 4, Gaston 4 and EJ Laure 1. 1 game away na lang ang Creamline pabalik sa finals para depensahan ng kanilang titulo sa first All-Filipino Conference. Posible pang makabawi ang Cherry Tigo sa Game 2 na magaganap din ngayong Sabado, December 9, 6 p.m.